Matindi tong nangyayari sa bansa natin. Sa nagiging pagdinig ngayon ng Senado, ng Kamara tungkol dito sa mga anomalya sa flood control projects pa lang mga kabunyog, mga kababayan, sa budget pa lang na pinag-uusapan natin dito, napakalinaw. Kung daming pera ng ating bayan, hindi totoo na wala tayong pera. Hindi totoo na hindi natin mapupunduhan ang programang pangkaunlaran ng Pilipinas dahil walang budget ang bansa. Marami, napakarami. Kaya lang, ang malungkot, ninanakaw lamang ng mga kurakot sa bayan. Hindi natin kailangang mangutang. Kung mga programa para sa pangkaunlaran, napakarami nating pera, yun ang makikita natin dito. Kaya lang, ang nangingibabaw sa bayan natin, korupsyon. Yan ang malaking problema natin, hindi po ba? Sang-ayon po ba kayo na ang problema natin hindi naman dahil walang perang pambudget sa mga programang pangkaunlaran? Marami. O ito lang, makikita natin dyan sa picture, mga kabunyog, mga kababayan, no? Ayan, no? Nakita nyo dyan sa picture, 545.64 billion pesos. 545.64 billion pesos, mga kabunyog. O, nakikita nyo dyan sa picture si PBBM. O, inaanunsyo niya dyan, pinapakita niya dyan, sa taong 2022 to 2025. Sa taong 2022 to 2025. Sa panahon lamang na nanungkulan si PBBM, ayon sa kanya, siya mismo yan, siya yung nagpipresent mismo dyan, 9,855 na flood control projects ang isinagawa sa buong Pilipinas. May mga nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang ideya mo? Paano uunlad ang Pilipinas? Alam nyo, sabi ko, kung gusto nating umunlad ang Pilipinas, kailangan natin unang-una, mayaman naman tayo sa mga mineral. Tayo yung source ng mga chromite, manganese, iron. Napakarami nating mineral. Kaya nga nandito yung mga Chinese mining companies, South Korean, Australian, Canadian, Japanese. Nagmimina sila sa bansa natin. Kinukuha nila yung yaman ng bansa natin, yung mga mineral, dadalhin sa bansa nila. Tutunawin nila doon, gagawing bakal. Pag naging bakal, gagawin nilang barko, gagawin nilang eroplano, gagawin nilang mga makina. Pag nagawa na, finished product na, bibilhin naman natin yung kanilang mga ginawang mga sasakyan, barko, eroplano, mga makina. Sino ang mga manggagawang gumawa noon? Mga Pilipino rin. So, ibig sabihin, Pilipinas, mayroon tayong source ng raw materials. Dito galing ang mga mineral na yan na ginagawang mga mina, na ginagawang bakal para sa industrialization. Ang mga industrialized countries tulad ng Japan, ng South Korea, industrialized countries yan, gumagawa sila ng mga sasakyan makina na kailangan ng bansa. Pero yung mga raw materials niyan galing sa Pilipinas. At ang mga workers na gumawa niyan ay mga overseas workers na galing din Pilipinas. Kahit yung mga engineers niyan, Pilipino rin. Ibig sabihin, mayaman tayo sa yamang mineral. Mayaman tayo sa skilled na mga workers. Bakit hindi na lang natin gamitin yung ating mga mineral? Minahin natin ang ating mga mineral, dito na rin natin tunawin, gawing bakal. Tapos magkaroon na tayo ng pagawaan ng barko, pagawaan ng eroplano, pagawaan ng sasakyan. Alam nyo kung anong sabi ng mga nakakatalakayan ko dyan? Attorney, ang problema natin, walang pera ang Pilipinas. Wala tayong kapital. Sabi ko, ang gobyerno, pwede naman ang gobyerno ang magtayo ng mga industriya ng pagawaan ng bakal. Pwede naman na ang mga pagawaan ng barko, eroplano ay gobyerno ang may-ari. Pwede naman yun kung ayaw ng private. Attorney, walang pera ang gobyerno. O ito na. Nakita nyo na ngayon? Wala bang pera ang bayan? Wala bang pera ang gobyerno? Ito na nga 545 billion flood control projects mula lang 2022 to 2025, hindi pa dyan kasama yung flood control project sa panahon ni Duterte. So ngayon mga kabunyog, wala ba tayong pera? O yan
Kailangan nating mangutang sa ibang bansa dahil wala daw tayong pera. Mayroon, ang dami nating pera, ninanakaw lang ng mga kurakot sa bayan. Imaginin nyo yun mga kabunyog. Sa Bulacan alone, 5.9 billion ang nakuha nung isang kumpanya lang, yung Wawaw Construction, na ayon kay Bunuan, itong Wawaw Builders na ito, kontratista doon sa Bulacan, ay ghost projects ang mga ginawa, wala naman talaga. So ibig sabihin, ang pera ng bayan natin na bilyon-bilyon, ninanakaw lamang ng mga korap na politiko, ng mga kasabwat nilang mga kontraktor. Diyan sila yumayaman. Mga DPWH officials na nakikipagsabwatan, mga politiko at mga kontraktor, sila ang kumukuha ng pera natin. Hindi naman yan bago. Naalala nyo kahit yung mga projects na para sa mga magsasaka, yung mga tulong sa mga magsasaka, pinalabas nila mayroon pero wala naman pala. Ghost project na naman. Yan yung PDAP-scam ni Napulis. Yan yung PDAP-scam ni Napulis. Kasabwat dyan yung mga senador natin. PDAP. So ibig sabihin dito mga kabunyog, mga kababayan, napakatindi na ng sitwasyon natin. Simple lang ang problema ng Pilipinas. Korupsyon. Korupsyon. Kung wala tayong korupsyon, ang pera ng bayan mapapakinabangan natin. Kaya ewan ko kung nakakaya, bakit natin nakakaya pa ito? Bakit natin nakakaya pa ang ganitong kalagayan natin? Mga kabunyog. Kaya wag tayong maniwala na wala tayong pera. Yun ang malungkot eh. Hindi naman totoo na wala tayong pera. Nakita nyo yung korupsyon ng panahon ni Duterte, yung Farmally. Oh, tingnan nyo yun. Bilyon-bilyon na naman yun. Yung nai-involve nga si Sara, confidential funds pa lang yun. 612 million. Yung confidential funds lang yun. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari sa bansa natin, sinasabi wala tayong pera, pero ang pinag-uusapan natin, kita nyo naman. Kaya lang, sabi ni Chis Escudero, ang 142.7 billion ay 2% lang yan, maliit lang yan. Kaya nga, naliliitan na sila sa pinag-uusapan na ito, mga kabunyog. Kaya, ewan ko, paano na natin to anuhin? Yung pagdinig ng Senado, makikita mo ang gagaling magsalita. Si Marcoleta, si Bato, si Bongo, ang gagaling. Si Mark Villar, si Joel Villanueva, si Subiri, lahat sila magagaling. Si Jinggoy Estrada. Sabi ni Jinggoy Estrada, nakakadiri kayo. Imagine nyo yan, nakakadiri kayo. Para namang siya hindi rin nasangkot sa nakawan sa bayan. Ay di ba guilty siya sa graft? Acquitted lang nga siya sa plunder, pero guilty siya sa graft. Naka-appeal lang siya. Tapos sasabihin ni Jinggoy, nakakadiri kayo. Hindi, mali eh. Dapat nakakadiri tayo. Di ba? Tapos si Joel Villanueva, sabi ni Villanueva, Secretary Bunuan, pwede bang sabihin mo ngayon sa akin, ako ba'y nakiusap sa'yo? Lumapit ba ako sa iyo? Naglabi ba ako sa DPWH para mabigyan ninyo ako ng proyekto? Siyempre, hindi naman sasabi yun. Hindi naman magsasabi yun na oo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, malalim. Cancer ang korupsyon sa Pilipinas. Malalim, laganap na komplikasyon. Hindi na pwedeng band-aid lang ang solusyon. Ang kailangan sa Pilipinas, malubhang operation. Malubhang operasyon, major operation na. Hindi na pwede yung band-aid na solusyon. May kanta niyan si Gary Granada eh. Ang kanta ni Gary Granada niyan, sabi ni Gary Granada, cancer, ang sakit ng bayan. Malalim, laganap na komplikasyon. Di lang band-aid ang kinakailangan, kundi malubhang operasyon. Yan ang totoo sa Pilipinas. Diba?
Yan ang totoo. Kaya nakakalungkot lang na nangangarap tayo ng kaunlad ng Pilipinas at laging ang sinasabi sa atin, mahirap tayong umunlad dahil walang pera ang bansa. Wala, hindi totoong walang pera. Ang pinag-uusapan natin, bilyon, trilyon. Ang budget na pinopropose sa 2026, 6.7 trilyon na naman. Kaya lang saan na naman mapupunta yan? Ang flood control projects na naman sa 2026, noong 2026, pinopropose ng DPWH ay 274 billion. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot. Kung gusto talaga natin na mabago na ang bansa natin, ano na tayo? Bumuto na tayo sa mga tama, dun sa karapat-dapat. Bumuto na tayo. Sobra na. Gusto ba natin talagang wasakin na ang bansa natin? Hindi talaga tayo bumangon bilang bansa. Gusto natin talagang ganito na tayo. Kasi ganun ang nangyayari. Kung papakinggan nyo mo yung mga senador, akala mo yung mga senador hindi sila involved sa ganito, sa problemang ito. Ay sila nga mismo ang pasimuno eh. Ganun din yung mga kongresista. Mag-iimbestiga pa sila, mag-iimbestiga. Sos! Ano to eh? Yung kanta nga ni Granny ni Granada, Cancer ang sakit ng bayan, malalim, laganap, na komplikasyon. Di lang band-aid ang kinakailangan, kundi malubha o totoong operasyon. Yun ang natin. Nakakalungkot lang. Ko ang pinopropose ko nga, ang kailangan ng Pilipinas, industrialisasyon. Kasi ang ibang mga bansa, mauunlad na sila eh. Bakit natin kailangan ang industrialisasyon? Kapag mayroon tayong mga industries, heavy industries, capital goods industries, magkakakreate ng trabaho. Ang industriya kasing sinasabi sa atin sa Pilipinas, halimbawa kasi ng industry sa atin, pabrika, pagawaan ng alak, yung mga tanduay, yung mga emperador, okay naman yan. May kita naman dyan ang bansa. May trabaho namang nakikreate yan. Totoo naman yan. Yung mga pagpaprocess ng pagkain, mga manok, dressed chicken, hot dogs, okay naman yan. Kailangan din naman natin yan. Pero, mayroon tayong mga malls. Yes, kailangan yan. Maganda naman na may mall sa atin. Pero hindi yan ang magkikreate ng maraming trabaho. Hindi yan. Ayon mismo sa CHED ngayon, tiningnan ko, sabi ng CHED, half ng ating graduates walang trabaho. Half ng graduates sa college walang trabaho. Bakit walang trabaho? Bakit walang trabaho? Wala naman. Kaya bang i-absorb ng mga malls ang mga graduates natin? Hindi. Ilan lang naman ang magiging trabaho sa SM, sa Robinson, sa Ayala. Ang magiging trabaho dyan, anong trabaho mo dyan? Bagger sa grocery. Yung mga babae naman, merchandiser, cashier, sales lady. Imagine niyo, pinatapos mo yung anak mo sa computer programming, tapos ang magiging trabaho, bagger din lang naman sa SM. Yan ang malungkot sa Pilipinas. Wala tayong yung talagang capital goods na industries. Wala tayong heavy industries. And yet, tingnan nyo, yung dalawang major airlines sa Pilipinas, Cebu Pacific saka Philippine Airlines, ilang eroplano ang binibili ng Cebu Pacific taon-taon? Ilang eroplano ang binibili ng PAL, Philippine Airlines, ng AirAsia? Sabihin nating 100 na eroplano ang binibili ng Cebu Pacific taon-taon. 100 din ang binibili ng Philippine Airlines. Saan binibili yan? It's either sa Boeing o kaya sa Airbus. Ang Airbus, European yan. European, sa France yan. Ang Boeing, Amerikano. So, ibig sabihin, ang laki ng dinimove natin sa eroplano kasi lumalakas ang natin. Ang sa atin, airline industry, lumalakas. Kung ang mga eroplano na yan ay gawa sa Pilipinas, ang daming trabaho sana. Ang daming trabaho. Yang mga, tingnan nyo, grabe ang traffic sa Pilipinas. Grabing sasakyan.
O anong mga sasakyan? O nandyan, Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki, mga Japanese cars. Mayroon din tayong Korean cars, yung Hyundai, Daewoo, tapos o kaya US, yung mga Ford Motors, o kaya gawa ng Germany katulad ng Mercedes-Benz o gawa ng Germany yan. Yang mga sasakyan na yan na gawa ng ibang bansa, China, Foton, grabe ang binibili nating sasakyan taon-taon. Bakit hindi natin ano yun? Bakit hindi natin dito na lang gawin yung mga sasakyan na yan? Bakit hindi dito gawin yan? O tingnan nyo, bakit ang Japan, sa kabila ng napakaraming tao nila, kulang pa rin sila ng workers? Kumukuha pa rin ang Japan ng workers galing Pilipinas dahil ang daming trabaho sa kanila. Bakit maraming trabaho sa kanila? Kasi may industrialization sila. May pagawaan sila ng barko, eroplano, sasakyan. Sa Pilipinas, wala. Sa Pilipinas, wala tayo. Sasabihin na naman, ay wala kasi tayong kapital. Hindi tayo makapagtayo ng pagawaan ng mga barko, eroplano kasi wala tayong kapital. Mayroon. Tingnan nyo nga yan, sa flood control lang, 545.64 billion pesos. Ibig sabihin, kung yung pera na yan, ginagamit ng gobyerno para magtayo na ng industriya natin, maraming trabaho. Kaya lang yun na nga, linalagay dyan sa flood control, tapos substandard, tapos ghost projects. Kaya ninanakaw yung pera natin. Ninanakaw lang ang pera ng bayan natin. So hindi totoo na wala tayong kapital para mag-industrialize ang Pilipinas. Marami. Ninanakaw lang. Yan ang katotohanan. Mga kabunyo. Yan ang malungkot. Sino daw ang mag-share sa atin ng technology nila? Sino ba ang engineer na gumagawa dyan sa ibang bansa? Pilipino rin. Sino ang mga workers na gumagawa sa ibang bansa niyan? Pilipino rin. Ang ating mga mamamayan ay matalino. Matalino. Nagkakaroon nga tayo ng brain drain. Sino ba ang mga engineer? Sino ang mga workers gumagawa niyan sa ibang bansa? Tayo. Tayong Pilipino. Kaya lang ang sinasabi, wala kasi tayong kapital, attorney. Anong walang kapital? Ito na nga, yung pinag-uusapan nating pera dito, billions, trillions. Kung yan ay gagamitin sa economic development ng bansa, ay uunlad sana tayo. Uunlad sana tayo. Yan mga kabunyog. Kaya ito, ang pinag-uusapan na natin dito, sayang, sa mga investigasyong nakikita natin, napakalinaw, ang daming pera ng ating bayan. In fact, hindi na natin kailangang mangutang. Ang malungkot lang, ninanakaw. Ninanakaw ng mga kurakot sa bayan. Okay? Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.